Welcome to K-Catalog. Level 4 Unit 5, textbook page 64, second grammar na tayo. So we have verb or adjective plus 든지. 사배 어떤 것을 선택해도 관계없음을 말할 때 나타낸다. So you use this grammar when saying that it doesn't matter which one is chosen. So ibig sabihin, meron kang dalawang pagpipilian. So para mas maintindihan natin, English term for this one, whether this or that. Yan. So, pwedeng verb, tapos another verb. Kaya naman, adjective or another adjective. Okay? Sa Tagalog, kahit ito o ito. Okay? So, yun lang yan. Whether this or that. Kahit na ito o ito ang piliin mo, okay lang. Walang kaso. So, tingnan natin yung example. Sabi ni Huwen, 우리 제주도에 언제 갈까요? kailan tayo pupunta ng Jeju? 박민수, 저는 평일에 가든지 주말에 가든지 다 좋아요. 사bi niya, ako, kahit na magpunta tayo ng weekdays or magpunta tayo ng weekends, okay sa akin pareho. Sabi niya, no? So again, no, it doesn't really matter kung weekend or weekdays. Okay sa kanya pareho. And then, kay ga-end na naman, 고향에 들어가도 계속 연락하고 지내요. Sabi niya, kahit na bumalik ka na sa hometown mo, yan, tuloy-tuloy lang yung pag-contact natin sa bawat isa. Yan, parang nagsasabi siya, no? Huwag mo akong kakalimutan na pag nakauwi ka na, kontakin mo pa rin ako. Yun. 사got siya, 물론이죠. 이메일을 하든지 SNS로 메시지를 보내든지 할게요. Yan, sabi niya, ay syempre naman. So sabi niya, kahit na email man yan or mag-send man ako ng message sa SNS, yun yung gagawin ko. Ganyan, no? So, dalawa yung sinabi niya option, kahit alin dun sa dalawa, whether email or SNS, and then mag-PM sa using yung Facebook or Instagram man yan. So, yun daw yung gagawin niya para kontakin si Ga. tapos, 한글 박물관은 실내니까 비가 오든지 안 오든지 아무 때나 가도 돼요. dito, dalawa ulit yung option niya. Sabi niya, Hangul 박물관은 yung Korean Alphabet Museum or Hangul Museum. 실내니까, since indoor naman siya. So, whether umulan or hindi, anytime pwedeng magpunta. Okay? So, whether umulan or hindi, walang kaso. Makakapunta pa rin anytime. Bakit? Kasi nga, indoor daw, no, yung museum or Korean Alphabet Museum. Next. 유물은 크기가 작든지 크든지 모두 역사적인 가치가 있다. So, sabi niya dito, yung mga relics daw, yung size nila. Yan. Yung size ng relics, it doesn't matter whether small or big. So, modu, all, lahat ng relics na yan, 역사적인 가치가 있다. 가치 means value. Okay, and then 역사적인, historical. So whether big or small, all those relics have their historical value. Okay? It doesn't matter yung size. Lahat sila may historical value. So, yun po si 든지. Yan. So, kung makikita nyo yung gagamitin si 든지 sa sentences, let's say sa exam, yan. Usually, dalawa, no? Kasi nga kailangan may option parehong this or that. Yan. So, it doesn't matter. Kumbaga, mauulit yung 든지. Okay, so this one, madali lang yung rules niya. Again, kanina natin siya dinudugtong. Kay verb and kay adjective, pareho pwede, no? Yan. So, yung sa, no need to check if may bachim or wala. Pareho lang yan. May bachim or wala, you just simply add 든지. 마시다, 쓰다, 높다. So, drop mo lang yung da and then simply add 든지. Yan. Madali lang. Okay, so dito tayo sa activity 1. Example. 한국 역사를 배우는 방법.
Ano sabi? Ways how to learn yung mga history ng Korea. So, sabi niya, 한국 역사를 배우려면 어떻게 하는 것이 좋아요? So, paano yung mga dinugtong niya dito? 배우다, naging, palitan natin ng kulay para mas ma-follow nyo. So, 배우는, napalitan siya ng, 배우는 방법. Yan. So, pag sabi kasi nating 방법, di ba, ways or paraan para matuto. So, kung gusto mong matuto, yun, naging ano siya, no, 배우려면. Yan. Paano ang magandang gawin? Okay? So, kung gagawin natin yung sa number 1, 감기가 빨리 낫는 방법. So, yung 낫는 방법 magiging 나으려면. 나으려면. Yan. So, yung natta, no, pag kinonjugate mo na siya, mawawala yung shiyot. Tapos, dahil na lang siya, so you just have to add 으려면. So, 감기가 빨리 나으려면, tapos same lang, 어떻게 하는 것이 좋아요? Yun lang din yung ending niya, no? 어떻게 하는 것이 좋아요? Ito siya. So, okay? Tapos tingnan natin yung sagot. So, sabi dito, sabi, ito, 궁금한 점. Pag sabi po natin 궁금한 점, ito yung curious about ka, no? So, ayan. Ano ba yung mga curious niya? Ay, yung curious about siya. Ano yung paraan ng pagkatuto ng, Korean history. Ayan. So, yung sa number 1, paraan daw ng paggaling ng mabilis kapag ikaw ay nadali ng sipon. Okay? Tapos dito, balikan natin yung sasagot muna ng example. 책으로 공부하다 or 유적지에 가다. Yan, pag sinabing 책으로 공부하다, ibig sabihin, magbasa ka ng libro, no? Gamitin mo yung libro para mag-aral. Tapos, yung sumunod, 유적지에 가다. So, to go, saan ka pupunta? Sa mga historical sites. 유적지. Yan. Tapos, ginawa niya, 책으로 공부하든지. Yan. So, whether pumunta ka sa, whether magbasa ka ng mga libro, mag-aral ka, or bumisita ka, or magpunta ka sa mga historical sites. Yun yung try mong gawin. Sabi nung suggestion niya, no? Yan. So, ngayon, dito lalagyan mo din ng denji. Tapos, since sinasuggest niya, sabi kasi dito, no, 선택 가능한 조건. So, 조건 means yung ating, not agreement, condition. Yan. Ano yung mga conditions na meron kung yun nga yung gusto niyang gawin? 한국 역사를 배우려면. So, ito yung mga condition niya. Mag-aral ka gamit yung book or bumisita ka sa mga historical sites. So, 든지 해보세요. So, try natin yung sa number 1 ulit, yung question natin for number 1. 감기가 빨리, palitan na natin to, 나으려면 어떻게 하는 것이 좋아요? Yan. Tapos, 따뜻한 차를 마시든지, 비타민을 섭취하든지. Yan. 해보세요. So, yung ending is same lang. Try nyo po na either 따뜻한 차를 마시든지, uminom ng warm na tea, or 비타민을 섭취하든지, mag-take ng vitamins. Okay? So, kahit alin dyan sa dalawa, doesn't matter. Pareho sila na paraan para gumaling mabilis yung iyong sipon or flu. So, dito tayo sa number 2. 고민을 해결하는 방법. So, mapapalitan yung 방법 natin ng 고민을 해결하려면. So, 해결하다, no, to resolve. So, dahil walang batchim si 해결하, yan, 려면 na lang yung dudugtong, no. 고민을 해결하려면 어떻게
하는 것이 좋아요. Hindi ko na po susulat lahat, no? Since pare-pareho naman yung ending. So, kung gusto daw na ma-resolve yung mga gumin or mga bumabagabag sa isip mo, ano daw yung magandang gawin? Yan. So, sabi dito, yung mga suggestion or condition, yan, 가족에게 말하든지 전문가의 조언을 받든지 해보세요. So, ano yung sinasuggest niya? Try mo na either makipag-usap or sabihin pala, no? Sabihin sa family mo kung ano man yung mga gumin mo or yung mga wino-worry mo. Or, yan, magpa-advise ka. Yan, receive an advice, 조언을 받다. Or magpa-counsel ka sa mga experts, 전문가, experts. For number 3, 한국의 전통 문화를 경험할 수 있는 방법, palitan natin yung 할 수 있는 방법 ng 려면. Yan. Tapos, 한국의 전통 문화를 경험하려면 어떻게 하는 것이 좋아요? If gusto mong ma-experience yung traditional culture ng Korea, paano ang magandang gawin? So, yung sagot, 민속촌에 가든지 한옥마을에 가든지 해보세요. So, anong ibig sabihin or ano yung suggest niya or condition? Kung gusto mong ma-experience yung traditional culture, so, whether magpunta ka sa Minsokchon, which is yung folk village, or magpunta ka sa Hanok Hanok Village. Yan, yung may mga traditional houses, no? So, kahit alin dyan sa dalawa ang puntahan mo, kumbaga, yun yung try mong gawin. Okay? And then, number 4, 물건을 사게 살 수 있는 방법. Okay, so this one, yung 을 수 있는 방법, palitan natin ng 사려면. Yan. So, 물건을 사게 사려면 어떻게 하는 것이 좋아요? If you want to purchase things yan, or items cheaply, kung gusto mong makamura sa pagbili ng mga bagay-bagay, paano ang magandang gawin? Sagot, 벼룩시장을 이용하든지 알뜰 장터를 이용하든지 해보세요. Yan. So, ano ibig sabihin nun? Either gumamit ka ng 벼룩시장. So, ibig sabihin ng 벼룩시장, flea market po, no? Yan. Or, yung mga bargain market. Yan, altel. Bargain. So, parang pareho lang to, yung 벼룩시장 tsaka altel. Usually, ang mga binibenta dyan is mga second hands, ayan. Saka yung mga parang mga bago pa naman. Tapos, na pwede mong bilhin ng brand new talaga pero mahal. Pero dito, yan, mabibili mo siya ng mura. Okay? And then, number 2, activity. 친구들이 질문을 듣고 선택할 수 있는 좋은 방법들을 이야기해보세요. So, meron tayong mga topic dito, no? 스트레스를 푸는 방법. Okay? So, ano yung mga paraan mo para ma-relieve yung stress mo? Yoga 시간에 할 수 있는 것. So, pag sabing yoga, 시간, yung free time mo yan, no? Ano yung mga pwede mong magawa during your free time or spare time? 부모님을 즐겁게 해드리는 방법. So, ano yung mga paraan na pwede mong mapasaya yung mga magulang mo? Okay? So, magbibigay ka ng dalawang option. Whether that option 1 or that option 2. So, dito, tingnan natin example nila. 스트레스를 어떻게 풀면 좋을까요? Paano kaya ang magandang gawin kung mag-relieve ka ng stress or mag-unwind, kumbaga, no? Sabi niya, 잠을 자든지 매운 음식을 먹든지 해보세요. So, whether matulog ka, ayan, or kumain ka ng spicy foods.
Yan. So, yun yung try mong gawin, sabi niya. Okay? So, bago tayo gumawa ng example, check muna natin tong danojang. So, sopchi hada. Again, pag sinabi pong sopchi hada, no, to take. Usually sa mga vitamins, medicine, yan. Intake. Inumin. And then, Hegyol hada. So, lagyan natin ng ano dito. Medicine. Yan, vitamins. Tapos, Hegyol hada to resolve. Or masolusyonan, kumbaga. Okay, so, try natin. Stress relief punun bangbop. Ayan. O, ikaw, ano ba ang paraan mo ng relief ng stress? So, whether uminom ka, yung mga mahilig sa alak, no? Yan, uminom ka. O kaya naman, punta ka sa Norebang, kumanta ka dun. O kahit alin dun sa dalawa, kung ano magpapagaan ng loob mo, diba? So, ano mo sabihin? Nore. Okay, start natin with ano? Stress Nore. Bange. Kadenji. tapos 술을 마시든지 해보세요. Medyo negative yung example no? Yan. Or, gandahan naman natin. Ano ba yung stress? Mag-exercise. Ayan. O kaya makinig sa music. Okay. So, 음악을 듣다. So, magiging 듣는지 운동을 하든지 해보세요. Yan. O, dito naman tayo sa yoga shigane. So, sa free time, di ba? I-meet yung mga kaibigan, o kaya manood ka ng movie mag-isa. So, 혼자 영화관에 가서 영화를 보든지 or 친구를 만나서 커피를 마시든지 해보세요. Yan. So, medyo, upgraded yung, sentence natin for this one. Yan. 혼자 영화관에 가서, punta ka sa, movie theater, at mag-isa, at manood ka ng movie, or, i-meet mo yung mga kaibigan mo, at magkape kayo. So, yun yung i-try mo. Yan. And then next, dito naman tayo sa bumonimul 출급해 드리는 방법. So, ano ba yung mga pwede nating gawin para mapasaya yung mga magulang? Pwedeng lutuan sila ng mga pagkain na gusto nila. At saka, kapag weekend, yan, ilabas mo sila, no? Go out together with them. So, pwede nating sabihin dito, 부모님이 좋아하는 음식을 요리해드리다. Kasi ikaw yung magluluto para sa kanila, no? So, instead na 요리하다, tapos 드리다. Again, yung 드리다, no? Yung, honorific ng 주다. Yan. So, instead na 요리해주든지, gagawin natin, 요리해드리든지. Or, yung second option, 주말에 같이 to go outside 외출하다. So, 외출하든지 해보세요. So, ayan, no? 부모님이 좋아하는 음식을 요리해드리든지 주말에 같이 외출하든지 해보세요. Okay? So, ayan po yung ating grammar na 든지. Whether you do this or you do that, it's okay. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.